Iba pala kapag anak mo na yung naaagrabyado, na parang nawalan ako ng ganas sa lahat, nawalan ako ng respeto sa sarili ko. Hindi na ako na-discarded, hindi ko na rin siya inaasikaso bilang partner ko. Wala na akong pakialam makakain man or hindi. 32 years old na ako at meron akong isang anak nung makilala ko yung partner ko. At siya naman ay 29. May sarili siyang bahay at doon kami tumira. Ang bahay na tinitirhan namin ay parang condo style. Building 4 kami at ang building na yun ay may 74 units ng bahay. At sa 74 units na yun ay halos pamilya ng partner ko. Mga tito, tita at first cousin at sa tapat ng building naman namin ay ang mama ng partner ko. Mga kapatid at kamag-anak pa rin. Side ng mama niya, side ng papa niya, in short, nandun ang lahat. Okay lang naman yun sa akin kasi may kanya-kanyang bahay naman. At yung partner ko, tanggap naman niya yung panganay ko, ang anak ko sa una. Nung nagsama kami ng partner ko, nung mga unang araw or weeks ay medyo nakilos naman siya sa bahay. Same kami nagtatrabaho sa SM. Hanggang sa nabuntis niya ako at nung nabuntis naman niya ako ay saktong endo ko na sa work. So nasa bahay na lang ako at siya na lang yung nagtatrabaho. Ginampanan ko ang pagiging housewife, inaalagaan ko siya na yung tipong maliligo na lang siya. Lahat ay handa na kahit ang damit. Inaalagaan ko siyang talaga kasi mahal ko siya eh. Pero dumating yung mga araw na late na siya palaging natutulog. At palagi siyang nalilate sa work. Kaya naman pinagsasabihan ko na agahan niya ang gising. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Hanggang sa palagi na niya akong inaaway na wag daw akong nakikialam kasi hindi naman daw ako yung nagtatrabaho. Dumating sa point na palagi na siyang nainom at naalis palagi ng bahay. 8 months ang tiyan ko ng time na yan at wala kaming tubig kasi nga yung building na yun ay walang Maynila. Kaya nakikiigib lang kami sa baba ng building at malayo pa ang lalakarin. Nasa 3rd floor nga pala kami. At dahil buntis nga ako at 8 months din ang tiyan ko that time. Nagising ako ng 3 AM kapag umuulan para magsahod ng ulan at mag-ipon. Samantalang siya nandoon sa inuman at nagsuswimming sila nung time na yon. Wala siyang pakialam sa akin. Hanggang sa nanganak na ako at sobrang hirap kasi ang binigay niya lang sa akin na pera ay 1,000 at pagkakasyahin ko yun ng 15 days. May bigas naman kaso may anak akong maliit na may needs din. Sa sobrang hirap ng buhay na dinanas ko sa partner ko, iniisipan ko magpakamatay at tatulon sana ako sa building. At isasama ko sana yung anak ko. Pero nagdasal ako at nagbalik loob magsimba. Kaya hindi natuloy nung muntik na ako magpakamatay. Kaya kahit 2 months pa lang yung anak ko'y gumawa na ako ng diskarte. Hanggang sa naisipan kong gumawa ng GC sa lugar namin. Sa umaga nagtitinda ako ng fishball, kikiam at sa hapon naman ay merienda. Banana cue, turon, maruya, karyoka at iba pa. Malaki yung kinikita ko, nakakaipon ako at nakakatulong ako sa kanya lalo na sa mga ulam at sa mga needs namin. Yung 1K na bigay niya ay bonus na yon sa akin. Pero dumating sa point na pagod na ako. Kasi gigising ako ng 4 AM mamamalengke at after ng palengke mag-aasikaso naman ako pagpasok sa school ng anak ko. Then after nun ay mag-aasikaso naman ako ng paninda ko. Tuloy-tuloy ang gawa ko sa trabaho. Ako na walang pahinga pero yung partner ko nakahiga lang nagsusugal naglalaro ng ML. Nakapag sinabi ko na maghugas ka naman ng plato, ang gagawin niya magtutulog-tulugan siya. Ang work nga pala niya is stockman sa Shopee sa warehouse at panggabi siya. Ang uwi niya 12 midnight sa bahay. Kaya may time sana na tulungan niya ako sa araw. Pero humihilata lang at nagsi-cellphone siya, naglalaro at nagsusugal. Sobrang nangayayat ako na para bang may cancer kasi sobrang pagod. Pero hindi ako sumuko. Isang beses ay nag-away kami at palagi niya akong pinapalayas. Pero hindi ako lumalayas kasi wala naman akong mapupuntahan. And then isang araw meron kaming pinag-awayan na may favor ako sa kanya. Pinakiusapan ko siya pero hindi niya yon ginawa. Kaya nagbubunga nga ako habang sumasandok ako ng pagkain. Bigla siyang bumangon sa pagkakahiga niya nun sa upuan at tinumba niya yung lamesa. Sobra akong nagalit kasi yung ulam na niluto ko ay para sana yun sa kanya. Dahil ang gusto ko masarap yung ulam niya sa work. Kaya ang ginawa ko niligpit ko na yung ulam pero bigla na lang niya akong pinalo ng upuan. Wala akong sakit na nararamdaman. Gusto ko siyang gantihan. Papalapit ako nun sa kanya nang bigla siyang natulala at narinig ko na lang na umiiyak yung anak ko. Nagulat ako na habang papalakad pala ako sa kanya ay natulo yung dugo ko at butas yung ulo ko. Dahil yun sa pagkakahampas niya ng upuan sa akin. Sobra akong kinabahan kasi tuloy-tuloy yung daloy ng dugo. Natakot ako na parang mamamatay na ako nun. 2 years old pa lang yung bunso ko at kitang-kita niyang lahat ng nangyari. Humingi ako nun ng tulong at nakita ko ng kapatid niyang lalaki sa building 5 at dinala ko sa tito niya na may jeep. Pagdating ko, dinalagad ako sa emergency room at sabi ng doktor ay ang swerte ko raw kasi hindi ako napuruhan sa ugat. Tinahi yung ulo ko ng 3 beses at kinabukasan nalaman yun ng ate ko lahat ng nangyari sa akin. Kinuha nila ako at baka raw mapatay na raw ako sa susunod. Pero lumuhod yung partner ko at humingi ng tawad at pinagbigyan ko siya. Isa lang yung hiling ko sa kanya nung binigyan ko siya ng chance. Magsimba kami para buhat kaming may Holy Spirit. Pumayag naman siya pero nung magsimba kami hindi naman pala bukal sa loob niya. Na kahit nasa loob kami ng simbahan at ngumingiti ako sa kanya, siya naman ay naka-thumbs down. Naiyak ako dahil nasaktan ako dahil hindi niya tanggap ang pagsisimba. Kaya naman mula nun ay hindi ko na siya pinilit. May pamangkin siya na ahead ng 1-year-old sa anak namin. Palaging inaaway ang anak namin at sa ulo niya palagi
ni pinupuntirya. Kaya naman kinausap ko yung nanay ng pamangkin niya. Nasabi ko baka naman po pwede na wag namin paglapitin kasi nga palaging nag-aaway. Na palaging napupuruhan yung anak ko pero wala lusot pala sa kabilang tenga. Isang beses pa dinala niya yung pamangkin niya sa bahay at nagulat ako. Pero tahimik lang yung partner ko. Nagwawalis ako nun sa labas nang biglang may lumagabog at pumasok ako dali-dali ng bahay at ayun nga, iyak nang iyak yung anak ko. At nung tanungin ko yung anak ko, inumpog daw siya sa pader ng pinsan niya. Nainiwan pala sila ng partner ko sa taas at ang partner ko naman nun ay nasa baba at nagsi-cellphone lang naman. Kinabukasan ay nagluluto ako nun at ako upo sa upuan at nagsasalita ako nang sabi ko sa kanya, inaaway ng pamangkin mo yung anak mo. Tapos pinapunta mo pa dito sa bahay, okay lang sana kung pinapunta mo basta nakabantay ka. Ang kaso hindi iniwan mo tapos nag-cellphone ka lang. Asan ba yung utak mo? Kausapin mo yung kapatid mo na mag-adjust kaming mga nanay na huwag talagang paglipitin ng mga anak namin kasi nga nag-aaway. Pero sobrang sakit ang sinagot niya sa akin. Sabi niya, kung gusto mong mag-adjust, kayo yung mag-adjust. Maluwag ang pinto ng bahay para sa inyo. Sobrang sakit na ganun yung sagot niya at hindi daw niya kakausapin yung kapatid niya at kami raw yung mag-adjust. Harap-harapan ako umiyak sa kanya at ang sabi ko, anak mo yung inuuntog sa pader. Na ang gusto ko lang naman kaming mga nanay yung mag-adjust pero parang kami pa yung mali sa'yo. Para bang mas pinipili mo pa yung kapatid ng pamangkin mo. Sobrang iyak ko nun kasi iba pala talaga kapag anak na yung nadadamay. Siya yung naagrabyado at walang kasing sakit yun. Kaya simula nun ay nawalan ako ng gana. Na parang nawalan ako ng respeto sa sarili ko, nawalan ako ng ganang magtinda, dumiskarte. Hindi ko na rin siya inaasikaso bilang partner ko at wala na rin akong pakialam sa lahat. Makakain man or hindi, nawalan na ako ng kasiyahan as in. Nagdasal ako sa Panginoon habang umiiyak na kung hindi man ako makasal sa taong to at hindi man ako pahalagahan, ilayo na lang niya ako. Pero paano? Ayokong mapunta sa ate ko, ayokong maging palamunin at dagdag problema lang nila. Kaya naman naisipan kong mag-download ng dating app at dating app na maraming afam. 2 months akong nakipag-chat pero puro bastos at scammer lang naman ang nandun. May bayad ang app na yon pero kahit na may bayad ay marami pa ring scammer. Hanggang sa may afam na nag-message sa akin na taga Europe, Norway. Nagkaka-chat kami, nag-video call hanggang sa 2 weeks na pag-uusap namin ay plano na niyang pumunta sa akin. Sabi ko sa kanya single mama ko at nagkita nga kami. Hindi ko akalain na magugustuhan niya ako. Umuwi siya nun sa kanila at nung bumalik siya dito sa Pinas ay nag-propose na siya sa akin. At pangatlong punta niya ulit sa Pinas ay kinasal na kami sa Malaysia, Kuala Lumpur. Ngayon nag-aantay na lang kami ng spouse visa at ngayong taon ang resulta. Sana ma-approve yung visa namin para tuluyan na akong doon tumira. Simula nang kinasal kami ay sinusuportahan niya na kaming mag-iina. At namumuhay kami ng mga anak ko dito sa Manila. Nung nalaman nga pala ng ex ko na lumayas kami mamilan sa bahay niya, todo hingi siya ng tawad para bumalik lang kami. Na lahat daw ay gagawin niya pero sabi ko huli na wala na. Salamat mamilan sa pagbasa ng kwento ko at kung may gusto ko yung ipayo sa akin ay makikinig lang ako. Letter sender, Mirna ng Manila. Wala naman na akong may papayo. Kundi sana nga siya na sana nahanap mo nang talaga. Iba talaga kapag hiniling mo kay Lord, ibibigay sa'yo. Na sa mga naranasan mo sa past, yan yung God gift sa'yo. Literal na kapag hindi nagbago, ikaw ang magbago. Palitan mo.